So, hello guys and welcome back sa Beyond the Hustle podcast. Okay, so bago ako mag-start, mag-announce lang ako kasi may nangyari sa TikTok account natin recently. This was yesterday na madaling araw. And ang nangyari is guys, na-hack yung TikTok account natin na 92k followers. So, yung official account ko na-hack. And ginagawa ko yung best ko para ma-retrieve yung account na yun. And I hope ma-retrieve natin pero hindi na ako nag-expect na ma-retrieve due to iba't ibang circumstance kasi bina-blackmail ako ng hacker, mabagal yung TikTok support and whatsoever. So, yun. Hopefully ma-retrieve pero kung hindi, ililagay ko na lang sa link yung bago kong account. And kung gusto niyo ng full story about dun guys, yung naka-pinned video sa bago kong TikTok account na nasa description sa baba, pwede nyo panoorin yun. And invite ko na din kayo guys na i-follow nyo ako and mag-iingat din kayo kasi may mga taong nagchat-chat ngayon na ginagamit yung account ko humingi ng pera. So hindi ako yun. Klaro ko lang. So if may time kayo after nitong video, follow nyo ako sa bago kong account na nasa link below tapos repost yung mga post ko doon para maano. Hindi naman siya big deal pero sayang lang na build nating following. So regardless, the show must go on, ika nga nila. So yun, masaya ako na meron tayong bagong episode. Sobrang saya ko din kasi yung mga feedback, ang daming natututo, ang daming nagpapasalamat. And huwag kayong mag-alala, papalalimin natin tong episode ngayon. So recap muna tayo, okay? So last episode, pinag-usapan natin yung setting your foundation. In-explain ko bakit importante ba yung pundasyon sa personal development. Bakit ba siya kailangan? Ano ba yung meron? At bakit? Okay, so part nun is ginawa ko siyang 4-part na topic is yung unang topic, in-explain ko sa inyo yung concept ng failure uniform. Next naman na topic is mindset. Okay, yung right mindset. In-explain ko sa inyo paano ba na-form yung mindset, saan ba siya nanggagaling scientifically, paano siya na-stack, paano napoprogram utak natin, tapos ano ba talaga yung right mindset. Okay, fixed mindset versus growth mindset, in-explain ko yun sa last video. Tinakil din natin is yung what it takes to really win in life. Okay? Maraming tao ngayon naghahanap ng secret formula sa success para manalo pero hindi naman talaga yun nagmamatter. Okay? Ang nagmamatter is ikaw. Okay? At saka yung patience mo. At saka yung growth mo over time. So, in-explain ko din yun. And yung last part dun is yung cognitive dissonance, yung war between the two worlds na naglalaban. Kumbaga, kapag may bago ka nang gagawin sa buhay at iibahin mo na yung yung trip mo, ang nangyayari, naglalaban yung dating ikaw at saka yung gusto mong ikaw. So, yun. So, I invite everyone, kung hindi nyo pa napapanood yung episode 3, panoorin nyo mo muna yon. Mas maganda para magkaroon kayo ng full experience. Kasi nakadesign tong podcast na kailangan nyo panoorin lahat. Isa-isa. Para makuha nyo yung flow. Para mas ma-enjoy nyo yung experience at makuha nyo yung pinaka lesson. Now, on this episode 4, mas malalim pag-uusapan natin. So, naset natin yung foundation. Ang tanong, papaano natin i-build yung foundation? So, isipin nyo yung foundation na sinabi ko sa episode 3 is parang yung plano siya. Ito yung plano ng pundasyon. Ito naman, paano mo i-build literal, day by day, yung pundasyon na to? Ano ba yung mga kailangan mo? And para sa akin, kapag papasimplehin yun guys, ito lang kailangan nyo. Una is awareness. Dapat alam nyo yung awareness. And explain ko yan ng malalim. Second is robot. Okay, machine. Explain ko sa inyo bakit relevant yung robot na word sa topic natin ngayon. Next naman is yung dalawang character na naglalaban sa loob ng utak mo. Okay, explain ko sa inyo si subconscious mind at saka si conscious mind. Medyo mahaba-haba to kaya mag-ready kayo. And yung lastly naman is yung mind versus character. Okay? So, akala nyo si subconscious mind at si conscious mind lang. Well, guess what? Meron pang isang naglalaban. Si mind at saka si character. So, explain ko sa inyo kung ano-ano to. Kaya, I invite everyone mag-take note kayo kasi medyo magiging mahaba tong lesson natin ngayon. So, ready na? Okay, let's go. Now, alam nyo guys, isa sa pinaka-importanteng sauce ng life sa personal development na nakikita ko sa tao is hanggang setting foundation lang sila. Yung sa last episode natin, hanggang plano lang. Marami silang alam. Pero hindi nila alam kung paano nila gagamitin yung kaalaman na yun
day to day, and mapapractice yun. And isa din yun sa bagay na nahirapan ako na nag-i-start ako sa personal development journey ko kasi hindi ko talaga alam kung paano mag-umpisa at hindi ko alam kung paano umpisan at hindi ko alam yung ginagawin na, yung actual na. So magkakaibang proseso yon. Now dito itatakal ko sa inyo more of yung implementation part. So ano-ano ba yon? Paano mo siya may implement day to day? Okay. Now, alam nyo na meron palang nag-i-exist yung concept ng foundation, sabi ko na setting yung failure uniform, yung mga yon. Now alam nyo na yon. But hindi porket alam nyo isang bagay is magagawa nyo na. In-explain ko sa inyo kung bakit. Maraming mga tao na puro theory lang yung alam. Literal, theory. Mga tao na maraming alam pero wala namang nagagawa. Madaming ganon sa mundo. Hindi ko nakilala isa-isahin kasi alam ko may mga tao na pumapasok sa isip nyo ngayon doon. And it's something na magiging magiging filter sa buhay. Na kapag makikinig kayo sa isang tao, dapat tinitignan nyo din yung ginagawa niya. Kasi maraming tao sa mundo ngayon, lalong-lalo ngayon, madali magloko ngayon sa internet na masasabi nila na marami sila alam, ang galing nila, pero wala man talaga sila. Like, wala naman. Wala sila mapakita, like in person. So, i-introduce ko sa inyo yung concept ng awareness. Okay. Bakit ba to importante? Ano ba yung meron sa awareness? Bakit siya relevant sa personal development journey nyo? Kapag sinabing awareness, guys, it's more of being aware. Diba? Being aware. Alam mo, nararamdaman mo, aware ka. And to tell you guys, bibilang lang sa internet, especially sa TikTok, yung taong kaya mag-explain ng awareness. Literal. Hindi, aware naman ako. Explain mo nga. Hindi nila ma-explain. In-explain ko sa inyo ng malalim at saka simple kung ano ba talaga yung awareness at bakit ito importante. Kapag sinabing awareness, guys, lagi kong sinasabi kung sa simpleng paraan is iniisip mo yung iniisip mo. So kung ito, nag-iisip ka ngayon, isa pang level, iniisip mo yung iniisip mo. Ang tawag doon ay state of being aware. Now, paano yun? Kunyari, may decision ka. Okay, may gusto kang gawin na decision. Napunta na ba ka sa isang punto na kapag nagde-decide ka, iniisip mo pa yung decision mo? Awareness tawag doon. Pero ang problema, hindi kasi alam ng tao kung kailan gagamitin to. And oftentimes, yung awareness, ito yung tinatawag na third eye, na yung nakikita nating mga simbolo ng mga sa Buddhism, sa Egyptian, yung may mata sa noo. Yun yung awareness. And kapag na-open nyo na yung awareness nyo, that's the time mag-iiba yung pananaw nyo sa mundo. Para siyang third eye na nakasara kasi pinilit nila isara ngayon kasi kumikita sila kapag hindi aware yung isang tao. Bakit ba ito importante? Kasi paano ka matututo kung hindi ka aware sa mga bagay na gusto mong matutunan? Try to think about it. Gusto mo matuto pero hindi mo naman alam yung aralin mo. It means di ka aware. Hindi mo alam. Kaya maraming taong nalulos sa mundo, maraming taong naliligaw. Kasi yung pinaka first part ng implementation ng growth mo is yung awareness. Wala ka nun. Isipin mo parang makina yan. Kung wala kang makina, paano ka andarin sa sasakyan? Tulak mo? Kailangan mo ng makina. Okay, kailangan mo ng makina. Iyan ang bubuhay sa personal development mo. And the more na aware ka, the more na yung aspeto ng buhay mo, mapapera, mapa-health, career, mapa-mental, mapa-spiritual, dito babagsak. Awareness. Okay, palalimin natin. So, sinabi ko kanina yung awareness is thinking beyond thinking. So, iniisip mo pa yung iniisip mo. Ang tanong, paano ka mapupunta sa state of awareness? Alam nyo guys, may reason kung bakit sinasabi ng mga ibang tao, mga monk, mga Kristiyano, mga Muslim, at kung ano-ano pa, lahat nasa libro, yung concept ng meditation.
Kaso, masyado nating nami-misunderstood ang concept ng meditation. Ang alam nila nagdadasal, tapos ganun. Way yon ng mga Buddhism or monk. Pero ang tunay na tinatawag na meditation is just basically you na merong tahimik na lugar or meron kang thinking time. Thinking time to reflect. Now, tatanungin ko kayo, kailan yung last time na tumahimik kayo, walang cellphone, 1 hour, mag-isa mo, wala kang kausap, nag-isip ka lang. Nagre-reflect ka sa mga bagay sa decision mo. Na dumating sa point na naririnig mo yung sarili mo. Kailan yun? And sigurado ako maraming tao ang magugulat kasi hindi nila pinapractice yun. Diba? So, napaka-importante ng awareness, guys. And the first part para maging aware kayo is kailangan nyo ma-practice na nag-iisip. Nabubuhay na tayo sa mundo ngayon na hindi na tayo nag-iisip. May ChatGPT. Pag wala kang magawa, naghahawak ka cellphone, nanonood ka TikTok, Facebook, nanonood ng YouTube, Netflix. Hindi ko sasabing masama yun. Pero ang tanong, kailan ka talaga nag-iisip? Wala nang room yung tao mag-isip. So, kung wala nang room yung tao mag-isip, para saan pa? Nang binigyan ka ng utak. And mind you guys, ang pinaka-importanteng binigay sa atin ng Diyos is utak. Kasi yun na nagse-separate sa mga hayop at tao, which is utak, rational tayo. And part ng pagiging rational natin is pagiging aware. Try to think about it. Isipin nyo maigi. Okay. So ngayon alam nyo na kailangan pala may thinking time ka. Dito napapasok yung mga bagay-bagay na kailangan nyo mag-reflect sa bagay-bagay, sa mga decisions nyo. Doon nyo mapapractice ang awareness. And isa pa sa ginagawa ko minsan is bago ako mag-react sa bagay, parang ganito, papasimplihin ko. Para mag-gets nyo, ano ba talaga yung awareness? May gusto kang gawin, nagde-decide ka, yung space between gagawin mo yung isang bagay, yung action at saka yung deciding, yung gitna nun, yun yung awareness. Ganun lang siya. So, kunyari, gusto mo kumain ng junk food. Bago ka kumain ng junk food, bago mo yun gagawin, yung gitna, yung ginawa mo na yun, isip mo na, tapos gagawin mo, yung gitna nun, yun yung awareness. And ang pinaka-importanteng part ng awareness, guys, kasi kailangan talaga may oras kayo para mag-decide. Kailangan nyo pahabain. So, isang way, kunwari, pag sa pera, paano ka kikita ng paano ka makakaipon ng pera kung hindi mo alam yung hindi ka aware sa ginagastos mo? Paano ka magiging aware sa gastusin mo? Kailangan tinatrack mo yung mga pera mo, sinusulat mo sa papel or nilalagay mo sa app or sa Excel sheet. Paano mo ilalagay? Kailangan bago ka bumili, isusulat mo. Kaso sa part pa lang na bibili ka pa lang, hindi mo na pinag-iisipan. So hindi ka na aware. So laging bago sa action is yung awareness. And the only way to practice awareness is bago ka mag-act is popause ka muna tapos iisipin mo yung decision mo kung tama ba or mali or align ba siya sa gusto mong gawin. That is awareness in action. And oftentimes guys, maraming taong hindi aware kasi lagi na lang kasi tayo nag-a-act based on our emotion, and ang mahirap kapag pag based on emotion tayo mag-isip is basically hindi logical yung ginagawa natin. Kaya maraming taong emotional, maraming impulsive buyer, maraming taong broke dahil gastosero sila. Hindi nila alam yung concept ng awareness. Hindi nila pinapractice. Hindi nila pinapractice mag-isip. So, awareness is just basically, hindi pinapractice ng tao isipin yung mga desisyon niya bago niya gawin. Napaka-importante niyan. Kunyari, sinapak ako. Kapag nagalit ako agad, ibig sabihin, hindi ako aware sa ginawa kong decision pag sinapak ko siya pabalik. Pero, kapag sinapak ko ng tao, tapos nag-react ako nag-pause ako, tapos tinitigan ko siya, ibig sabihin, mas yung awareness level ko mataas kasi pinag-iisipan ko yung next kong decision. Tama ba to? Mali ba to? So, ngayon alam niyo yung awareness, guys.
Okay, so JC, ito pala siya. Bakit? Anong purpose ng robot? Okay. Now, dito natin papalalimin yung awareness. So, kung yung awareness pala yung space between action at saka yung decision, anong relevance ng pagiging robot? Alam nyo guys, may dalawang part yung utak natin. Tandaan nyo yan. Okay? Meron tayong logical part ng utak, meron tayong emotional part ng utak, na hati sa dalawa yan. Okay? Yung prefrontal cortex at saka may amygdala. Okay? Prefrontal cortex, ito yung rational na ano natin, utak. Ito yung matalino natin, nag-a-analyze, nag-iisip. Prefrontal sa harap. Sa likod, amygdala. Amygdala, emotions. Nag-spill yan ng mga chemical. Tawag doon, emosyon. Parang sa Inside Out ba yon? Yung sila angry, ganun. Para siyang ganun. Now, bakit ko sinabi sa inyo yun? Maraming tao kinakain ng prefrontal, ay kinakain ng amygdala. Okay. Majority ng tao is hindi rational. Hindi pinapagana to. Lalong-lalo na sa atin ng mga Pilipino kasi tayo puro puso. Kakapuso natin lahat ng desisyon natin sa buhay puro emotional. And mind you guys, lahat ng emotional na decision tends or nagli-lead sa mga bagay na hindi maganda. Hindi siya okay. Kaya minsan bias ang pagiging emotional decision natin sa buhay. Kasi, sabi ko nga sa inyo, paano nyo mapapractice yung awareness kung hindi gumagana yung utak nyo or pagiging rational? So, in a way, ano ba yung mga bagay na walang emotion? Robot. May emotion ba si ChatGPT? Wala. In a way, guys, kailangan natin mapractice maging robot. Kailangan natin mag-analyze, mag-pause, at alamin yung mga data na nangyayari sa setup ng isang bagay. Kapag may na-encounter kang sitwasyon, kailangan mo talagang parang ipaprompt. Paano mo ipaprompt kung hindi ka aware at the first place? So, kailangan mo muna maging aware para makapag-himay ka ng mga nangyayari sa utak mo. Okay? Now, the only way para ma-access mo yung robot self mo na nag-iisip ka is kailangan maging aware ka muna. Kailangan mo practicein yung awareness. Tapos, that's the time mapapractice mo pagiging robot self mo, which is gumagana yung prefrontal cortex mo. Yung rational self mo, yung logical self mo. Nagbe-base ka lang sa facts. Kaya maraming tao ngayon sa Pilipinas na walang comprehension or whatsoever, basta comment kasi sobrang nag-i-spike yung amygdala nila, puro emotion na lang. Hindi na sila nagbabasa ng mga nangyayari sa caption, wala nang It's just basically yun. Yung gumagana sa utak na amygdala. Puro pupisik-pisik lang, galit agad, hindi binabasa yung hindi comprehensive, hindi iniintindi. Okay? So, ngayon, now connected pala yung awareness sa pagiging robot natin. Bakit siya importante? Okay? The more mo ginagamit yung isang bagay is the more siya nasasanay. At the more nasasanay, the more siya nagko-cause or nagkakaroon ng less na cost or ibig sabihin less na na gastos. Hindi kasi alam ng tao guys, na ang utak ng tao parang baterya yan. Okay, 100%. Parang battery. Kung 8 hours tayo natutulog, ibig sabihin 16 hours lang. 16 hours lang ang functioning time ng utak natin ng high performing. Tayo nyo isipin, every 1 hour na tulog nyo, 2 hours nagre-recharge utak nyo kasi 24 hours. So, kung ibig sabihin 16 hours, 100%. Anong nangyayari guys? Kapag masyado nating isipin nyo, yung energy ng utak natin guys, paano pag nagde-decide ka ng mga walang kwentang bagay, napupunta yan, nai-stress siya. Isipin nyo, hindi nyo nagagamit ng tama to. So, yung energy na to, napupunta sa amygdala natin. So, para saan pa binigyan ka ng utak kung puro emotion lang papaganain mo? And sabi ko nga sa inyo, kung puro emotion ka, most likely, yung mangyayari sa sa mga decisions mo, pwedeng ma-fucked up, or kung hindi magiging fucked up, worse. Very classic, kahit saang sitwasyon ng buhay ng mga tao, kapag emotion pinairal nila,
sa malalaking desisyon, yun yung kinakatalo nila sa buhay. So, hindi masama maging robot minsan. Kailangan natin practicein yan kasi kapag naging rational at naging logical tayo mag-isip sa mga bagay-bagay, most likely, mas magiging okay decision natin. Try nyo isipin, sa buhay nyo, lahat ng mga decision nyo na emotion yung ginawa nyo, emotion pinairal nyo versus sa mga bagay na pinag-isipan nyo na matagal. Ano sa dalawa na yung pinaka may binigay na best na result sa inyo? Try nyo isipin ngayon. And mafa-fascinate kayo kasi yung mga bagay na pinag-iisipan. Isa to sa reason, guys, kung bakit ako na nasa sales profession ako, alam namin to really well kasi we love psychology. Maraming taong naloloko. Kapag marunong kaming mag-play sa amygdala ng tao, which is sa likod, marunong kaming magbenta ng madali. Kasi kapag nahawakan mo or natap mo yung emotional side ng tao, panalo ka na, mabebentahan mo siya. Kasi kapag kinain ng emotional side yung logical side ng utak ng tao, wala nang logic. I-move mo na lang emotion, itutulak mo lang konti, bibili na yan, papaiyakin mo, tapos bentahan mo na mamahaling product na wala namang magandang bigay sa tao. So makakabenta ka na mabilis. Isa yan sa pinapractice namin sa sales. Pero later on, natutunan ko na mas maganda pala na neutral yung tao. And yun yung pinopromote ko sa brand ko, na magde-decide kayo ng neutral, papanoorin nyo yung mga contents ko ng logical at gumagana isip nyo. So, high intellectual ang mga contents natin. Hindi lang siya basta-basta pang normal na tao. So, the fact na nanonood ka, ibig sabihin gumagana yung awareness mo at gumagana yung prefrontal cortex mo. Okay. Now, ang tanong, JC, paano mo mapapractice na paganain yung logical side nyo? Iko-connect ko siya sa awareness. Every time may encounter kang decision, the only way na matatap mo yung logical self mo is to pause. Stop. Yung malalim. Release. Tapos, isipin mo yung iniisip mo at isipin mo maigi ano-ano ba yung mga bagay na nangyayari ngayon. Kunyari, nagkakagulo. Relax. Yang malalim. Tignan mo yung mga bagay na meron. Ano-ano yung mga data, ano yung factual. Kunyari, may nakita ka, may tropa ka na kinagat ng aso. Okay, huwag ka magpanik. Ano ba muna yung mga bagay na nakikita mo? So, yung aso, pinakagat yung tropa mo, nag-aawol. Tropa mo, sumisigaw. Tapos, ikaw, nandito ka. Ano-ano yung pwedeng course of action mo? That's the time, mapapractice mo maging logical. Imagine mo kung ganito nangyari. O, sige, tinulungan mo yung tropa mo, sumugod ka, pinagpapalo mo yung aso. Okay, tas yung aso is, yung may-ari pala nun, is kupal. So, mas nag-escalate yung issue. Ngayon, ang next, magagalit yung may-ari, imagine mo, magagalit ka, tapos mag-aaway, mas mag-escalate, mas lalala yung problema. Assuming na puro emotion yung pinag-aana mo. Pero kung logical ka, kapag logical ka sa situation na yun, di ba, kunyari, hahabulin na yung tropa mo. Okay, habulin yung tropa mo, or kakagatin na siya ng aso. Tropa mo, tas nagkakagulo na. Kung ang inisip mo, ang una mong tinanong, nag-stop ka, huminga ka, inisip mo, ano kaya yung mga bagay na pwede kong gawin dito sa sitwasyon na to? So, kunyari, pwede mong batuhin mo na yung aso sa likod. Tapos, kumatok ka sa may gate na malapit, kunwari lang, tapos kinatok mo yung may-ari, tapos sinabi mo, yung aso nyo na so na-prevent mo pa kasi pinag-isipan mo yung moves mo. Pero, kung yung emosyon pinag-aral mo, pinagpapalo mo ng sagad yung aso hanggang mamatay yung aso, tinadyakan mo, tapos namatay, tapos lumaki, nag-escalate pa yung issue, mas mafa-fuck up yung sitwasyon. Pero, just by thinking sa sitwasyon na yon, nag-isip ka ng mga bagay na pwede mong gamitin or i-leverage sa sitwasyon na yon para mas mapadali yung bagay-bagay. That's the time, mas yung chances mo para yung output mas okay. So, it's just basically analyzing, mag-stop, analyze ano mga nangyayari saglit, then act accordingly sa mga bagay-bagay. Okay, isa pang classic na example na naano ko dito, guys, na paborito ko, very very Filipino.
is maraming maraming Pilipino mahilig makipag-debate. Like makipagtalakayan, makipag-away sa social media. Alam mo 'yun. May reason kung bakit hindi ko siya ginagawa. Kahit may mga taong naninira sa akin, hindi ko siya gagawin. Kasi ang mga taong nakikipaglaban or nakikipagtalakayan sa social media, minsan kasi guys, masyado silang pinapakita nilang logical sila pero in a way, emotion lang naman nagda-drive sa kanila kaya ganun sila magsalita. So hindi siya nagme-make sense kasi ang tunay na logical na tao, hindi siya papasok sa mga bagay na emosyonal. Bakit ka makikipagbangayan sa tao na gusto niya i-prove sa'yo na mali ka? In reality, magkaiba kayo ng pananaw. Bakit mo kailangan ipakita sa kanya na mali siya? Bakit niya kailangan sa'yo ipakita na mali ka? At the first place, magkaiba naman kayo ng pananaw. Hindi kayo mag-meet. Kaya maraming mga taong ginagamit yan, yung ganyang strategy sa social media kasi maraming taong emotional. So maraming taong madadrive doon and gusto makipagtalakan, makipagbangayan. So ginagamit ng mga ibang tao, yung tawag yan rage bait. Okay, maraming taong nagre-rage bait. Kasi alam ng mga to, ng mga content creator, alam nila or baka hindi nila alam na kapag ginagalit mo yung tao, kapag pinairal mo yung amygdala nila, nagpusik-pusik ng maraming fluid na nakakagalit yan, tapos nag-act sila, wala nang logic doon. And sa internet, more engagement, more issue, more engagement, tsaka more views. Maraming tao nagka-capitalize dyan. Pero kung logical ka na tao, katulad ko, bakit mo gagawin yun? Pwedeng ika-hurt ng brand mo yun. Kasira mo. And arguing at tsaka debating, para sa akin, hindi siya nagme-make sense. Mas maganda makipag-usap ka sa tao na parehas kayo ng kailangan yung pag-uusapan. Kasi mas meron kayong motive para ayusin isang bagay or magmi-meet kayo at some point. So yun, binibigyan ko lang kayo ng practical things kung paano ko pinoproseso yung mga bagay-bagay in a logical manner at pinaka-logical, factual. Isa pa sa nakikita ko na pagkakamali ng tao na very very sa topic na to, inaction siya is may mga bagay na hindi mo naman na kailangan pa i-escalate or palalain. Okay, isang classic example ngayon yung mga issue sa motor, di ba? Mga sasakyan motor, nagka-collide ngayon yung mundo na yan kapag dito sa Manila, sa EDSA. Di ba mga kamote na rider, mga sasakyan. Okay, kung alam mo na nga na tatanga-tanga yung tao, okay, alam mo na nga tatanga-tanga, kunwari motorista, tanga-tanga, bakit mo papapatulan? Kasi kung alam mo na tanga na nga yung tao, tapos pinatulan mo pa, kung tanga yun, so ibig sabihin hindi siya okay mag-isip. So most likely, pag pinunta mo yung sitwasyon mo na away ka sa tanga na tao, so most likely, yung mga gawain na pwede niyang gawin, puro katangahan din. Kaya may mga tao ngayon na napupunta sa sitwasyon na nagkakadala ng baril kasi hindi na nag-iisip eh. And ang nakakatawa doon, kung pumatol ka sa tanga, tanga ka din. Reality. Kasi ang tunay na logical person para sa akin, alam niya kung kailan siya mag-a-act at alam niya yung magiging act niya. Alam niya yung magiging reaction niya, alam niya yung gagawin niyang course of action. Kung ikaw yung taong aware at saka logical sa mga bagay-bagay, I'm pretty sure alam mo yung best course of action. Kaya, napaka-tricky na napaka-tricky ng part, yung awareness at saka kung paano mo gagawing robot yung sarili mo, yung tipong hindi ka mahahaluan ng emosyon yung mga desisyon mo. Okay. Matagal ko siyang natutunan kasi sobrang impulsive at saka emotional ng upbringing ko, yung family ko. Diba? Relating sa last content natin is yung topic, diba? Mindset. Nature versus nurture. Yung lahi namin, mainipin. Tapos mga parents ko mainipin yung relative ko. So most likely ako ganun. So lumaki akong ganun. Pero nung na-practice ko yung awareness, na-practice ko na every time may problema, mas iniisip ko yung mga nangyayari
mas nagte-take time ako i-process, that's the time na pa-practice ko maging robot. And dumating na sa point na parang yung nangyari sa akin, meron yung main account ko na TikTok na 92k followers. Nagtataka yung mga kaibigan ko ba't hindi ako nagre-react. Bakit? JC dapat, di ba, ma-freak out kayo. Isang best friend ko tumawag sa akin, alalang-alala. Tapos nagtataka sila bakit hindi ako nag-stress. Kasi alam ko, na kapag inanalyze ko yung brand ko, hindi naman yung TikTok account ko yung nawala eh. Hindi naman ako nawala. Yung TikTok account ko lang na pwede ko naman gumawa anytime. Replaceable siya, pwede siyang palitan agad anytime. So hindi siya big thing sa akin. Hindi siya issue. As in, hindi siya issue. Walang problem. Pwede ako mag-create anytime. And yung mga bagay na madaling palitan, dapat di mo iniisip 'yun. Try niyo isipin 'yan. Yung bagay na isang bagay, pwede siyang palitan agad. Bakit ka magmumukmuk doon? Robot way of thinking. Kasi minsan kasi tayo napupuntahan ng emosyon eh. Okay, hindi ako love guru, okay? Pero kung papasimplihin natin, kunyari na broken ka, hiniwalayan ka ng jowa mo. Anytime pwede mo siya palitan. Ang nagpapahirap lang doon kasi emotion tayo, punong-puno ng chemical yung utak natin sa amygdala, kaya sobrang hindi tayo makapag-decide, kaya malungkot tayo. And to tell you guys, kung gusto nyo talaga ng ganitong level ng pag-iisip, hindi siya madali. Kasi dadating sa point na yung mga tao magtataka sa'yo, kasi bakit ganito, ganyan. Pero kung gusto mo talaga ma-practice yung mga bagay-bagay at maging ma-maximize mo yung best out of yourself, kailangan mo at some point meron kang robot way of thinking. Some point, kailangan mo maging robot. Not in a negative way, pero in a positive way. Kasi when the time comes na lahat ng mga nanonood ngayon magiging mayaman, sigurado ako, mas komplikado yung mga bagay na i-handle. Kung magiging business owner ka, maraming nangyayari. Kung magiging leader ka ng isang company or maging boss ka, marami kang tauhan. Hindi pwedeng puro emotion doon. Kailangan logical ka. The more logical yung decision mo, the more na magkakaroon ng maximum result. Kaya napakalaki na asset ang pagiging strategist. Kasi yung mga to, usually ito yung mga taong hindi emotional. Pinaprocess nila talaga yung lahat ng bagay. And hindi siya para sa lahat. Okay? So yun. Ganun ka-importante yung robot way of thinking na ma-achieve nyo kapag aware kayo. Now, pasok tayo sa topic na napaka-importante, as in, and often nami-misunderstood ng mga tao, hindi nila nagigets. Kasi yung mga nag-explain, hindi nila ma-explain ng simple. At yung topic na yun ay, yung dalawang yung subconscious mind at si conscious mind. Okay, alam ng mga tao yan, subconsciously speaking, ganun. Okay, explain mo sa akin kung ano ibig sabihin nun. Hindi nila alam, nagiging normal word, pero hindi alam ng tao. And yung way of thinking natin, paano mo gagamitin yung isang bagay kung hindi mo alam yung ibig sabihin? Bakit? Ay, maraming ganun. Ang dami ko namimit na taong ganun. Gamit na kung ano-anong word, hindi naman nila alam ibig sabihin. And kung hindi mo alam definition, bakit mo gagamitin? So, most likely, yung mga bagay na sinasabi mo, hindi siya true. Kasi the only way na mapoprove mo yun na true is dapat alam mo yung facts, alam mo yung katotohanan behind it, alam mo yung definition. Kung hindi mo alam definition ng salitang awareness, how can you even say it? Paano mo sasabihin sa tao? Hindi mo alam yung definition. So, kung hindi mo alam yung isang bagay, paano ka magsasabi ng bagay na totoo about doon? So, nagigets nyo kung saan to pupunta. So, ano ba yung subconscious mind and yung conscious mind? Okay. Paborito kong dito guys, metaphor is, alam niyo yung pag sa anime or sa cartoon, merong angel, merong devil dito na tao. Pag nagde-decide, si tao, may angel, tapos may devil. Okay.
Parang ganun nagwo-work yung subconscious mind at saka conscious mind. Pero, eto hindi to balance. Maniniwala ba kayo na mas malakas ang subconscious mind? Sobrang powerful nito. Isa siya sa pinakamalakas na driving force sa mundo. Isa siya sa bagay na kapag hindi mo alam, kakainin ka niya ng buhay. And connected to sa pagiging robot. Magkaka-connect to, guys. Explain ko sa inyo kung bakit. Okay. Conscious mind is, ibig sabihin, ito yung utak mo na ina-analyze yung mga bagay-bagay, yung nafe-feel mo, yung iniisip mo, yung pinoproseso mo sa utak. Yan yung conscious mind. Conscious. Aware ka. Na-analyze mo. Yan yung conscious mind. Yung nakikita mo. Conscious ka. Napoproseso mo. Subconscious mind, yan yung hindi. Malaking chunk ng utak natin. Subconscious mind. And maniniwala ba kayo na yung subconscious mind, ito yung parang ano natin, masasabi kong OS, operating system ng utak natin. So, di ba sa last episode, in-explain ko sa inyo parang computer utak natin, di ba? Input, process, output. Okay. Ano ba mga components na hardware or software ng computer? Di ba merong mga keyboard, mouse, camera, monitor, CPU, video card, yung mga ganun. Yung subconscious mind at yung conscious mind, yan yung OS, operating system. Yung conscious mind na nakikita nyo, yung nagpapakita sa monitor. Yun yung nakikita nyo. Conscious yun. Yun yung conscious mind. Pero, yung reason kung bakit nagpapakita yun sa monitor, nagpapakita to, ito. Kasi yun lang na po proseso na nakikita natin. Hindi natin nakikita yung proseso na nangyayari sa likod, na which is yung pinakamarami. Yun yung subconscious mind. Ganun siya kadelikado. Now, papalalimin ko sa inyo, bakit delikado tong subconscious mind? Delikado siya kasi literal na ang subconscious mind mo, ito ang tinatawag na wiring ng pagkatao mo. Wiring. Naalala yung sinabi ko sa last episode na yung utak natin na program, yung program ito, dito pinoprogram. And isa to sa pinaka-interesting topic ng psychology na nafa-fascinate ako up until now. Okay. Ginagamit to ng mga psychometrician, psychiatrist, mga ganun, na proseso para makilala yung tao. Yung mannerism natin, conscious ba tayo doon? Hindi. Yung pag nail bite, hindi ka conscious doon. That's part of your subconscious mind. And nagfo-form yung mga bagay na yun kung paano ka prinogram. Bibigyan ko isang classic example. May mga tao na nag-nail bite. Hindi nila alam yun. Ako, ganun ako. Nag-nail bite ako. Hindi nila alam yun na nag-nail bite sila pero ginagawa nila. Hindi sila conscious. Subconscious nilang ginagawa yun. Ngayon, ang tanong, paano ba nangyari? Bakit napunta sila sa sitwasyon na nag-nail bite sila? Simple lang, guys. Sobrang simple lang. May malaking experience or sa upbringing nila or yung bata sila or sa past nila na sinementado sa utak nila yun. Possible, kunwari, kaya sila nag-nail bite kasi lagi nag-aaway yung parents nila. And ang initial reaction nila, pag natetense, natatakot, nag-nail bite, pag kinakabahan. Paulit-ulit na nangyari yon, paulit-ulit na na-register sa utak nila, and that's the time na wire na siya sa utak as subconscious mind. So, ganito ang nangyayari yan. Lahat ng mga ginagawa mo consciously dadating sa punto na magiging subconsciously mo na siya gagawin.
mag-start ka ng sugal. Araw-araw mo gawin yung pagsusugal. Subconscious mo na siya gagawin hanggang magiging part na yun ng pagkatao mo. Now, connected dito sa sinasabi ko, kapag ginagawa mo isang bagay ng conscious ka, malaki yung nakakain na mental energy nun. Kasi ginagawa mo siya, aware ka eh. Pero kapag naging subconscious na yung bagay na yun, mas maliit yung nako-consume niya. Pansinin mo, kapag may mga bagay kayo na dahan-dahan na naging part ng pagkatao nyo, hindi na kayo masyado nagtitake ng energy doon. Classic example, ako, nagmamotor ako. Nung nag-aaral ako magmotor dati, conscious ko siya inaaral. Araw-araw ko di ba parang time consuming tapos nahihirapan ka, marami kang iniisip. Pero kapag nasanay ka na sa pagmumotor, hindi na siya nagtitake ng energy mo masyado. Kasi araw-araw, kasi naging subconscious na siya na bagay. So, ganun siya nangyayari. May bagay na nangyayari, conscious mo siya ginagawa. Pag araw-araw, naging part siya ng pagkatao mo, or naging part na siya ng buhay mo, magiging subconscious na siya. At pag naging subconscious na siya, magiging part na siya sa decision-making process mo. And kapag naging part na siya is, yun na yung magiging wiring mo. Magiging part na siya. Kaya may mga tao na hindi makaalis sa sugal kasi hindi nila alam na subconsciously na nila ginagawa yun. Kaya may mga tao na babaero, kaya may mga tao na lalakero, kaya may mga tao na addicted sa pag-masturbate kasi subconscious na nila ginagawa yun. Nagkakaroon na ng trigger, yun ang nagiging response nila kasi subconscious. Hindi na sila aware. So, gets na yun guys, magkaka-connect siya. Subconscious, conscious mind, dadan sa robot, aware. Nawang tanong, bakit relevant ba tong topic na conscious mind, subconscious mind dito sa pag-i-implement ng foundation mo, Kuya JC? Sobrang simple lang guys. Alam niyo bakit? Kasi kapag maggagawa na kayo ng mga decision-making process nyo kunyari, i-implement mo na sa personal development journey mo magbasa ng libro. Kung ikaw yung taong hindi ka palabasa ng libro, dadaan mo na sa conscious yan. Araw-araw mo gagawin, magte-take ka ng energy mo. So, mapapagod ka. Ganun lagi sa umpisa, mapapagod ka. Hanggang dumating sa point na pag ulit-ulit mong gagawin, magiging subconscious mo na siya ginagawa. Tapos, less energy na lang yung gagawin niya. Tapos, magiging wiring mo na yan. Hanggang maging part na ng pagkatao mo, mahilig ka na magbasa ng libro. So, hindi na siya normal. Hindi na siya abnormal sa katawan mo. Magiging normal na lang siya. And ganun nabibuild yung habit, guys. As simple as that. Hindi mo kailangan pahirapin yung sarili mo. Ganun na i-build yung habit. And the more, so ibig sabihin, the more that you are doing something, lagi mo siya ginagawa, the more siya nag-take ng less energy, the more siya napapasok sa subconscious mo, the more siya nagiging wiring. Ganun lang siya kasimple. Kaya huwag kayong magtaka na magaling mag-shoot si Stephen Curry kasi bata pa lang siya. Conscious niya na ginagawa yung pag-shoot hanggang dumating sa point na pag hawak niya yung bola, pag ginanon niya, shoot agad yun. Bakit? Every day, nag-shoot siya. Hindi ko alam, 1,000, 3,000 shoots a day siya. Imagine nyo kung gaano ka-hardwired sa pagkatao niya yan. Michael Jordan, same, training. Ano pa ba? Yung mga masters ng craft nila, araw-araw nila ginagawa yon. Araw-araw nagiging tapos nagiging papunta sila sa subconscious mind, nagiging hardwiring na nila. Now, kaya ko siya sinasabing delikado kasi kapag yung pinasok mo sa utak mo or yung prinogram mo sa utak mo, yung input is pangit na bagay or nakakasama sa pagkatao mo, that's the time magkaka-problem. Let's say for example, sugal. Pinasok mo yung sugal, ulit-ulitin mo siya gawin, magiging matatanim sa subconscious mo, magiging wiring mo na siya. At kung gaano kalalim or gaano ka hardwire yan sa utak mo yung isang bagay, ganun kahirap tanggalin. Isipin nyo na lang yung ugat niyan sa puno, tatanggalin yung ugat ng nara. So, kunyari, tatanggalin mo yung addiction mo sa sugal. Tatanggalin mo yung buong nara tree. Yung nara tree, hindi mo matatanggal yun. Kailangan mo yung ugat nun. Ang lalim ng ugat nun. Kasi yun na yung wiring. Yun na yung subconscious. Mahirap yun. Sobrang hirap na nun tanggalin. Kaya delikado
na maglagay ka ng mga input na delikado sa utak mo. And explain ko sa mga susunod na episode kung paano ba talaga maglagay ng proper input sa utak. Now, ngayon alam nyo na bakit ganyan ka mag-act. So, kung subconsciously na program pala yung utak mo maging mahirap, huwag ka na magtaka kung bakit mahirap ka ngayon at broke ka ngayon. Hindi mo kasalanan yan, kundi kung paano ka prinograma ng nature, okay, ng genetics nyo, lahi nyo, or kaya naman ng nakapaligid sa'yo. Nurture. Now, ang tanong, so, Kuya JC, ano nang gagawin ko? Kaya nga nandito ako kasi ituturo ko sa inyo kung paano. Now, dadating sa part ng implementation nyo guys. Puro doubts. Okay? Puro tatamarin ka. Kasi nga, kaya ka tinatamad at di mo gawin yung isang bagay kasi nga, pinakalaban mo yung subconscious mind mo. And mind you, mas malakas yung subconscious mind versus conscious mind. Kaya dito ko introduce yung topic na tinatawag na mind versus character. Okay. Ganito lang yan guys, para hindi kayo malito. Naglalaban yung utak natin which is yung higher self. Okay? Tsaka yung character which is yung lower self mo. And para pasimplihin ko tong mind versus character na to, kailangan nyo gumawa ng version nyo sa utak nyo na yung version nyo na parang sobrang supreme. Sobrang parang yung successful version nyo. Di ba na-introduce ko sa inyo yung cognitive dissonance? So, naglalaban yung gusto mo maging tsaka ikaw ngayon. Ito din yun, naglalaban yung ikaw, yung gusto mo maging, which is the mind, versus yung character. So, isa sa sinasabi ko dito guys, na sa mga students ng JC Hassel is, isipin mo yung utak natin, puppet master. Yung character is ikaw. Ito yung gumagalaw. Okay? Yung mind is ito. Yung puppet master yung kamay. Yung character is ikaw. Every time na mararamdaman mo yung isang bagay na ayaw mong gawin kasi puro excuse ka, puro katamaran, ibig sabihin yung character yung nagpe-play, hindi yung mind. And the only way para magawa mo isang bagay, isasabi mo sa sarili mo, yung mind ba, yung pinapagalaw ba ako ng mind or yung character? Kasi kung yung mind nagpapagalaw sa'yo, most likely, yung utak dapat, yung mga ginagawa niya yung mga bagay na importante mong gagawin. So, kunwari, gusto mo magbasa ng libro, gusto mo magkuha ng ibang impormasyon, the moment na tinamad ka, ibig sabihin yung nagpe-play sa'yo yung character. Okay? So, kailangan itap mo yung mind, which is yung successful version mo na kailangan kong gawin to. Kasi, ako yun. Yun yung gusto kong maging. Ang tricky part dito, guys, and lagi ko sinasabi, 3 seconds lang yung access mo sa mind. 3, 2, 1, pag di ka nag-act, yung character na magpe-play sa'yo, yung subconscious mo na, hindi ka na magiging aware. So, connected to guys. So, parang yung awareness mo, yung window mo, para matap mo siya, yung isang bagay, yung isang decision para maging conscious siya, is 3 seconds lang. So, para siyang may gate na 3, 2, 1, pag wala na, kapag nagsarado na yung gate, wala na. 3 seconds, 3, 2, 1, nagsara, wala na. Yung character na yung magpe-play, yung subconscious mind mo, hindi ka na maging aware. Kaya napakalakas na element nito, guys, ng subconscious mind. Sobrang lakas na elemento niya sa mundo. Di ba kayo nagtataka bakit maraming taong mahirap? Ang kahirapan, guys, is just basically not being aware. Ano ba nagsaseparate ng mayaman sa mahirap? Ang mga mayaman, aware sila sa pera. Yun lang yun. Nakakatawa, di ba? Yung mayaman, aware sila sa pera. Yung mahirap, hindi. Yun lang. As in. Aware sila sa pera. When it comes to money, robot thinking sila. Ina-analyze nila. Niintindi nila maigi. Saan pupunta pera ko? Anong gagawin ko dyan? Inaalam nila. Conscious sila sa pera nila. And they're always
use their mind. May reason guys kung bakit mayaman yung mayaman. May reason kung bakit mahirap yung mahirap. Lagi nyo tatandaan yan. May reason kung bakit magaling yung magagaling. May reason kung bakit hindi magagaling yung hindi magagaling. Ito lang yun. Every time na mag-i-implement sila ng isang action, dito dadaan yan. Kaya may mga bata, may mga taong magagaling kasi dun pa lang sa setting ng foundation na ano na sila, na program na sila maging magaling. Na-practice pa nila yung awareness. Na-practice pa nila yung robot way of thinking, tapos consciously pa nila ginagawa yun. Hanggang naging subconscious na yung pagiging magaling sa kanila. Tapos lagi pa nila pinapairal yung utak nila. Doon ka magiging unstoppable na tao. So every time mag-mimic ka ng decision, guys, mind o si character. Kasi yung character, yan yung bagay na ayaw mo. Ito yung ayaw mo. Hindi ikaw yan. Dapat ito, pinapagana mo. Uulitin ko lang guys, ang nagsiseparate sa pangatao sa hayop is mind. Rational being tayo. Binigyan tayo ng utak ng Diyos para maging rational na tao. And kung hindi mo gagamitin yung pagiging rational mo sa mga bagay-bagay, most likely yung mga decisions mo sa buhay, maka-fucked up. So yun. Now, alam nyo na yung ibig sabihin ng awareness. Bakit ba ito importante? Ngayon, alam nyo na kung bakit importante maging logical. Alam nyo na yung amygdala at prefrontal cortex para maging robot way yung pag-iisip mo. And alam niyo na kung gaano kalalim yung ibig sabihin ng subconscious at conscious mind. Na ito pala yung wiring ng utak ng tao. Ito pala yung pinaka operating system. And lastly, alam niyo na kung bakit ginagawa ng tao yung mga ginagawa nila. It's just basically how they're wired subconsciously. And most likely yung mga tao nagpe-play sa character. And the only way, or kung paano mo i-implement yung mga best decisions sa life mo, is to become aware. Because if when you're aware, most likely you know how to rationalize things. Alam mo kung paano mo iisipin, magde-decide sa decisions at sa course ng action mo. And kapag alam mo, ibig sabihin, conscious ka. And kung ulit-ulit mo gagawin yun consciously, magiging subconscious na siya. At kapag naging subconscious na siya, yun na yung magiging wiring ng utak mo, giving you less time or tsaka less energy para mag-isip kasi part na siya ng pagkatao mo, yun na yung wiring mo. And kapag naging iyon ka in a positive way, well, guess what? That's the time na magkakaroon ka ng better decision. And in life, better decision means better action. Better action means better result. And better result means doing more of the better. And the more the many better na ginagawa mo is the faster mo makukuha yung isang bagay na gusto mo. So yun. Solid episode 4. Maraming salamat sa mga tumambay, nakinig, at nanood. So far, I hope nainganyo kayo at marami kayong natutunan ngayon dito sa episode 4 natin. And sa mga susunod na episode, guys, papalalimin pa natin to. And marami pa akong explain sa inyo ng mga konsepto at framework sa mga bagay-bagay. So, if na-enjoy nyo so far tong mindset series natin ng Beyond the Hustle podcast, kasi nasa mindsetting pa lang tayo. Let me know. Comment kayo. Comment din kayo yung takeaway nyo. Ano yung mga natutunan nyo ngayon? Ano yung so far yung pinaka-best takeaway nyo? At ano yung mga nilulook forward nyo na topic? And guys, ulitin ko lang, na-hack yung TikTok account natin. Okay, nasa process pa ako ng pagre-retrieve. And hindi na din ako nag-expect na ma-retrieve, pero if ma-retrieve man yun, thank you Lord. Pero kung hindi guys, nasa baba yung bago kong account. Follow nyo ako doon, repost nyo, and tell a friend na na-hack si Kuya JC sa TikTok niya. Maraming salamat sa suporta. And see you sa next episode, guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, subscribe kayo. Add yung notification bell and mag-comment kayo. Kasi nagbabasa talaga ako ng comment. And kapag may tanong kayo, mas bonus yun kasi mas nakaka-interact tayo. Okay?
Ayun tatandaan, failure uniform. Ang taong hindi nagtatanong at nag-aas ng help ay yung taong hindi mag-grow. Kung gusto nyo talaga mag-grow guys, gawin nating buhay yung comment section. So yun. See you sa episode 5 and looking forward for more. Peace.